Department of Information and Communications Technology sinisisi ang hindi pagbuwag ng 2G network sa patuloy na pagkalat ng mga text scams mula sa iligal na mga operasyon ng guerrilla Pogos. Kaugnay niyan, narito mga balita at ilang developments sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Sinisi ng Department of Information and Communications Technology ang hindi patuluyang pagbuwag o pagretiro ng 2G network sa patuloy na pagkalat ng text scams sa bansa. Ito umano kasi ang ginagamit ng ilan pa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa kanilang mga International Mobile Subscriber Identity Device o mas kilala bilang IMSIC catchers. Ayon mismo kay Undersecretary Jeffrey Ian D ng naturang kagawaran, ang ganitong uri ng kagamitan ay gumagana lamang sa mga network na mas bababa sa 3G. Kaya aniya, nararapat na lamang umano na magkaroon ng timeline kung kailan sisimulang tanggalin ng 2G at mas mababa pang mobile technology sa Pilipinas. IMSIC catchers work on that frequency. Yung IMSIC catchers, yung ginagamit ng mga POGOs in order to get your or extract your calls and your text and to be able to blast. It actually only works on a technology that's below 3G. And we're already talking to the telecommunications providers. This has to be through NTC, the regulator. We should now have a timeline to deprecate, I guess, to retire this equipment. Ngunit giit naman ng naturang Undersecretary na uunawaan din nila umano ang posibleng epekto nito sa ekonomiya kung sakali mang matuloy ang pagtatanggal sa 2G network. Now, I'm not saying it's gonna happen tomorrow. I understand that there are cost implications to this particular request. Hindi lang naman security ang iniisip natin dito, pati ekonomiya. Baka naman sabihin nila, we need more towers, we need more radio units. Baka sabihin nila, tataasan namin cost of text at saka cost of calls. So we'll have to study this further. Samantala, isinusulong naman ng naturang kagawaran ang pagkakaroon ng mga diskusyon hinggil sa usaping ito. Dahil aniya, kailangan makasunod ng Pilipinas sa ibang mga karatig bansa na nagsimula ng pag-usapan ng napipintong pagpaparetiro sa naturang mobile technology network. But for security purposes, we have to follow what our neighbors are now discussing. And that is, again, let me reiterate, we need to start the discussion of retiring anything that is below 3G technology in cellular mobile telecommunications, perhaps in the next 2 years. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!